Nagsimula ang pelikula sa matinding bakbakan ng dalawang magkatunggali sa isang underground street kickboxing. Si Lin Feng na isang champion sa naturang lugar ay walang kahirap-hirap na muling nagwagi sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa mas malaki niyang kaharap. Makalipas ang ilang oras nang siya ay pauwi na sana, mayroong nagdatingan na ilang bilang ng mga kalalakihan. Mabilis siyang napalibutan at napupuot na sinabi ng isang lalaking nagngangalang Zeng na magbabayad siya ng malaki sa hindi pagsunod sa kanilang utos. Mapag-aalaman na si Lin pala ay inutusan ng isang leader ng gang na binayaran siya upang maipatalo ang laban kanina para makapag-uwi ng malaking panalo sa pagpusta sa kalaban. Agad siyang sinimulan na pagtulungang gulpihin ng mga ito na sinigundahan ni Lin ng paglaban rin upang may pagtanggol ang sarili. Kahit hindi pa nakakabawi ng lakas sa natapos na laban kanina ay ipinakita niya kung bakit siya talaga ang nagiging champion sa larangang ito. Lahat silang mga nasa loob ay isa-isa niyang pinatumba. Mabilis niyang sinubukan na umalis na sa lugar na hindi naman niya inasahan na may mas marami pa palang bilang ng mga tauhan ang nag-aabang sa may labas. Ipinagpatuloy niya ang pakikipagsagupa sa kanilang lahat, pilit siyang pinagtutulungan na kuyugin ng halos hindi mabilang na miyembro ng gang. Bagamat nagtatamo ng mga tama dahil hindi rin naman maiiwasan na siya ay magawang matamaan ay buong sigasig niyang hinarap silang lahat at isa-isa ring mga pinapabagsak tulad ng mga nauna. Hindi nagtagal nang wagi siya na matalo ang karamihan sa kanilang bilang, ay dagli na siyang umalis at nagpatuloy sa pagtakas sa lugar. Gayunpaman, sa kapalarang hindi niya lubos akalain ay nakasalubong siya ng isang humaharurot na sasakyan. Naputol ang eksena at malilipat sa isang tagpo kung saan ang boss ng isang grupo ng mga construction worker na nagngangalang Dolly ay hindi sinasadyang matagpuan ang walang malay na si Lin sa may tabing ilog. Nasurpresa siya sa kanyang nakita at hindi rin naman nagpatumpik-tumpik na agad itong tulungan. Pagkadala sa kanilang bahay, sa tulong ng isang manggagamot ay nabigyan si Lin ng mga paunang lunas sa kanyang mga tama. Kalaunan siya ay nagkamalay rin naman agad gayunpaman sa pagbalik ng ulirat wala na siyang ibang maalala pa, hindi malaman kung ano ang kanyang pangalan at kung bakit siya nauwi sa ganitong kalagayan. Dahil rito ay napagpasyahan nila na dalhin agad siya sa mga pulis para maiulat ang mga sa kanya'y nangyari. Habang patungo ay nakita nila ang ginagawang panggugulo ng mga kawatan sa isang tindera ng street food na si Zai. Walang pag-aatubili na sumugod si Lin at kaagad na tinulungan ng kawawang tindera na pinagtutulungan na guluhin ng mga nasabing kalalakihan. Kahit hindi magamit ang isang kamay, ay madali niya lang pinatalsik sila isa-isa. Patunay lamang na bagamat walang natatandaan sa kanyang pagkatao ay natatandaan pa rin ng kanyang mismong katawan ang angking husay niya sa mano-manong pakikipagbakbakan. Nagpasalamat si Zai at sinabi niya na tinatanaw niya ng malaking utang na loob ang ginawa niyang pagtulong. Dahil ang mga pulis kasalukuyan pa rin na inaalam kung sino siya at kung taga saan ba siyang lugar, napagpasyahan ni Lin na tumulong muna sa construction nila bilang kapalit sa pagmamagandang loob at pagkubkop sa kanya ni Dolly. Noong una ay tila ayaw pang pumayag ni Dolly pero nang mapagtanto na nagagamit nito ang lakas sa pagtatrabaho sa construction ay pumayag na rin siya kalaunan. Dahil sa kanyang magiliw na personalidad ay tila mas naging magaan at mabilis ang trabaho ng buong grupo ng mga manggagawa sa nasabing construction site. Isang araw sa kaligitnaan ng kanilang paggawa, biglang dumating ang isang grupo ng gang sa site at nagpasimula sila ng panggugulo. Pinagsisipa at pinagtawanan ng mga ito ang mga kawawang trabahador na mapayapa lang na kumakayod. Sinabi ni Dolly na aalis din agad ang mga yan basta nagawa na nila ang kanilang gusto pero hindi nagpaawat si Lin at gigil na gigil niya silang sinugod. Hindi pumayag na basta-basta na lamang silang darating at manggugulo sa kanila. Pinagtangkaan siyang pagtulungan at sabay-sabay na kuyugin ng mga ito pero lahat sila ay hindi nangagsiobra dahil alam na alam niya ang kanilang mga galaw. Gamit naman ng patalim ay gusto siyang tapusin ng tila nagmimistulan nilang lider. Walang humpay itong umatake ng umatake na talagang nais siyang direktang mapatamaan. Mabuti na lang ay hindi hamak na mas mabilis at maliksing kumilos si Lin kaya nabigo ito sa balak at mabilisan silang nagsitakbo paalis nang dumating na ang mga kotse ng pulis. Subalit imbis na alamin ang kalagayan ng mga binugbog ay nagsermon ng police chief dahil ayon sa kanya ay dapat hindi na sila lumaban upang hindi lumala pa ang panggugulo ng nasabing gang. Lumalabas na ang lugar na pinagtatrabauhan nila ay inaangkin ng isang maimpluwensyang gangster boss at businessman na nagngangalang Bram,
na sa hindi inaasahang pagkakataon at kapalaran ay ito rin ang may pasimuno ng pagtugis kay Lin noong gabi bago siya nawalan ng memorya. Nang kinagabihang iyon, nalaman ni Bram ang palpak na trabaho ng isa sa mga tauhan niya. Matapos tapusin ng isa niyang fighter na gusto nang kumalas sa grupo dahil inuutusan niya lagi itong magpatalo sa mga laban ay agad nilang tinungo ang construction site ng inaangkin niyang lupa. Minalas pa na nagkataon na matapos ng gulo kanina ay pinatigil muna ni Dolly si Lin sa pagtatrabaho para makaiwas sana. Kaya ngayon ang mga kasamahan niyang naiwan sa lugar ay walang kahirap-hirap na pinaggugulpi agad nila Bram. Kahit sinubukan pa nilang lumaban ay wala ring naitulong ang mga ito sa kanila at tuluyan lang silang lahat na bumagsak. Walang nagawa si Dolly kung hindi magmakaawa na itigil na nila ang panggugulo, dahil alam naman nila na hindi talaga sa kanya ang lupang ito at gusto lang nilang kumita ng pera kaya nag-alok siya na magbibigay na lang siya ng halaga ng salapi. Nagtawanan ng buong grupo ng gang kasunod ng pagsambit na hindi niya gusto ang mabaho niyang mga pera. Dahil sa nangyayari ay lumitaw ang anak niyang si Gigi. Nakikiusap na itigil na ang anumang ginagawa nila sa kanyang ama. Ngunit sa halip ay nakuha nilang kuhanin ang paslit bilang kapalit ng kondisyon na ihihinto nila ang ginagawang construction sa lugar. Lubos na nagmakaawa ng todo si Dolly na huwag nang idamay pa si Gigi pero hindi siya pinakikinggan. Nang sa puntong nasa bungad na lang sana si Lin para tumulong, hindi inaasahan na may nag-aabang rin palang ibang mga tauhan sa pwesto na ito. Walang humpay siyang binanatan ng mga ito habang nakasaklob ang isang tila malaking sako. Alam nila na sa ganitong paraan lang nila matatalo si Lin. Wala nang ibang napagpilian si Dolly kung hindi lumaban, gayunpaman ay mas lalo niya lang naginalit ang walang awang boss at sinimulan siya nitong paggugulpihin hanggang sa hindi na niya makayang bumangon. Nang sa tagpo na hahatawin na siya patungo sa kanyang katapusan ay dumating si Zai at agad siyang nagsisigaw ng pulis, kaya nataranta ang mga miyembro ng gang na mga ito na kumukuyog kay Lin. Agad na silang nagtungo sa construction site, mabilis siyang napabalikwas papunta kay Dolly. Isinumbong ng nanghihina na ama kay Lin ang nangyari kung saan ipinaalam na kinuha nila paalis si Gigi. Ang huling hiling ni Dolly ay sana ay gawin niya ang lahat ng makakaya upang mailigtas ang nag-iisang anak. Sa kanya na rin inihabilin na siya na ang baalang mag-alaga rito kung ano man ang mangyari sa kanya ngayon. Hindi lubos matanggap ni Lin ang sinapit ng taong nagmagandang loob sa kanya, sa kalagitnaan ng pagdadalamhati dito na unti-unting bumalik ang lahat ng kanyang mga nawalang memorya. Lahat ay naging malinaw na, ang punot dulo ay ang paghahasik ng kasamaan ng nasabing gangster boss na sa lahat ng pagkakataon ay nais kumita ng pera sa mga maling paraan. Gamit ang address sa kasalukuyang kaso ng agawan ng lupa ay natunton niya ang isa sa mga hideout na maaaring pinagdalhan kay Gigi. Mabilis niyang pinatulog ang isa sa mga nanguna ng gabing iyon, nagtaka na lamang siya kung bakit tila baka kaunti lang ang nagbabantay, gayunpaman ay hindi na ito inisip ni Lin at naghanda agad sila sa pag-alis. Sa hindi nila inaasahan, nakaabang na pala kanina pa sila Bram at ang mga kasamang tauhan na makikitang wala talaga silang balak patakasin sila Lin ng basta-basta. Matapos ang maikling pagbati para sa kanilang muling pagtatagpo, ipinahayag ni Bram na kailangan niya munang ubusin ang mga tauhan niya at bibigyan siya nito ng partida sa pabor na isa-isa niya silang haharapin. Hanggang ngayon ang tingin ng gangster boss ay isa lang silang mga kasangkapan na ginagamit para siya ay maaliw. Dahil walang ibang pagpipilian ay buong husay na nagpatuloy sa pakikipagbakbakan si Lin, gayunpaman kahit na siya ang nakakalamang sa laban ay hindi makikitaan ng pag-aalala ang bastardong gangster boss dahil bukod sa isang ito na unti-unti na siyang nahihirapan na kalabanin ay mayroon pang sandamakmak na tauhan na naghihintay sa kanya. Utos din na kuhanin si Gigi na hindi naman hinahayaan na mangyari ni Lin at patuloy niya itong pinoprotektahan habang nakikipagsagupaan. Sa mga ilang sandali nang hindi inaasahan na na-corner si Lin ng kaharap niyang ito ay nakarinig na lang sila ng dumadagundong na ingay sa labas kasunod ng biglang paglitaw ng mga sumusugod na maraming bilang ng construction worker. Dahil sa sinapit ng kanilang amo na si Dolly ay wala na silang kinakatakutan pa at ginagawa nila ngayon ang lahat para matulungan na mailigtas si Gigi. Nagmistulan na nagkaroon ng gera sa loob ng kampo. Ngayon ay bigla na lang din maririnig ang mga pulis na paparating na sa nasabing lugar. Dahil alam niya na malalagay siya sa alanganin ay agad siyang tumakas at iniwan ang mga tauhan. Nang nakapasok na ang mga pulis ay nadatnan ng mga ito ang kaguluhan na nagaganap, agad na nagpaputok sila sa itaas para lang matigil na ang gulo.
Dinala silang lahat sa presinto kung saan agad na nakulong ang mga gangster na tauhan ni Bram. Matapos ang ilang sermon na natanggap nila sa mga opisyal ng kapulisan dahil sa hindi nila pagsusumbong agad sa buong nangyari ay nagtungo si Lin sa isang opisina kung saan ang tauhan ng gangster boss na si Zeng ay malalaman na ito pala ang nag-report sa mga pulis. Nakaligtas ito sa tangkang pagpapaligpit sa kanya at ngayon ay nagsisilbing witness sa mga krimen na kinasasangkutan ng boss. Malalaman na siya rin pala ang dahilan kung bakit buhay pa siya dahil noong gabi ng nangyaring iyon, hindi nito sinunod ang utos na siya ay iligpit muna bago itapon sa tubig. Ngayon na itinuturing ng isang wanted si Bram, napupuot ito sa galit at nag-iisip agad ng plano kung paano makakapaghiganti kay Lin. Bagamat dalawa na lamang ang tauhan nito dahil nakapiit na sa kulungan ang karamihan ay tila hindi magiging hadlang ang lahat para ipagpatuloy ang mga kademonyuhan na naiisip gawin. Nalaman nila na tinraidor sila ni Zeng kaya ipinatutumba niya ito sa isa sa mga natitira niyang tauhan. Gamit ang koneksyon at mga pera ay mabilis na natunton ang kasalukuyang kinaroroonan. Sumubok pang lumaban ni Zeng pero dahil sa biglaan ng pagsugod nito ay hindi agad siya gaanong nakapaghanda man lang at mabilis siyang bumagsak agad. Walang kaalam-alam si Lin sa mga nangyayari, ni hindi sumagi sa kanila na magagawa pa rin silang balikan nila Bram kahit na sila ay tatatlo na lamang. Hindi nagtagal ay tuluyan ng hindi nakapalag pa si Zeng, sa kanyang muling pagbagsak ay dito na siya tuluyang iniligpit ng tauhan na ipinadala. Sa pagpapatuloy ng kanilang gagawing paghihiganti, isang kilabot na street fighter na kilala sa pagtapos ng mga kalaban na nagngangalang Wu ang agarang kinausap ni Bram. Kapalit ng malaking halaga ng pera ay ipinag-uutos niya rito na may isa ding street fighting champion siya na kailangan niyang iligpit. Sa nalamang impormasyon na isa ring mahusay na fighter ang kanyang dapat tapusin ay pumayag agad ito sa alok na trabaho. Bilang anak na nawalan ng ama sa maagang pagkakataon, si Gigi ay hindi pa lubos na matanggap ang mga nangyari at bigla na lang itong umalis sa kanilang bahay. Agad naman siyang hinabol nila Lin at Zai kung saan hindi nila inasahan na mawawala agad ito sa kanilang paningin. Ang kanilang paghahanap ay umabot hanggang sa bayan, subalit wala silang kaalam-alam na tinitiktikan na pala sila nila Bram at mabilis na kinuha si Zai papasok sa loob ng kanilang sasakyan. Walang tigil na nagsisigaw ng tulong si Zai na agad namang nakutuban ni Lin na nasa loob siya ng nasabing tumatakas na sasakyan. Dagli niya silang hinabol at halos makipagpatintero pa sa mga nakaharang sa daan para lang hindi mawala sa kanyang paningin ang tinatahak na direksyon. Gayunpaman ay tuluyan pa rin silang nakalayo, nakuha pang huminto saglit ng mga ito para lang inisin siya at sabihin na nagkamali siya ng kinalaban. Sinabi rin na kung gusto niyang mabawi ang babaeng kanyang minamahal ay kailangan niyang magtungo ng mag-isa sa lokasyon na kanilang sasabihin. Kalaunan ay nakita rin niya agad si Gigi at lubos itong nagsisisi dahil sa kanyang ginawa. Wala nang sinayang na oras si Lin at dagli siyang nagtungo sa lokasyon na sinabi. Bumungad muli sa kanya ang leader ng mga kawatan na sa pangatlong beses ay muli niyang nakaharap. Alam niya na hinihintay na siya ni Zai kaya sa lalong madaling panahon ay hindi na niya palalagpasin pa na muling makaligtas ang isang ito. Sa pagkakataon na ito ay sinigurado na ni Lin na hindi na niya magagawa pang bumangon, tila nagsilbing paunang kabayaran sa ginawa nila sa kaibigan niyang si Dolly. Pagkapasok, mayabang na ibinungad ng boss na si Bram ang kanyang sarili kasabay ng pagpapalitaw sa inupahan niyang fighter na si Wu. Sumiklab kaagad ang umaatikabo nilang pagtutuos, nakatanggap siya ng sunod-sunod na direktang atake na talagang tumama at nagpapabagsak sa kanya. Kahit anong gawin ay makikita na walang kalaban-laban si Lin sa bagsik at husay ng individual na ito. Ang mga nangyayari ay lubos na ikinatuwa ni Bram, ngunit sa isang iglap ay nagbago ang sitwasyon nang tila marinig niya ang ginagawa ng isang tauhan kay Zai. Sunod-sunod at walang tigil na umatake si Lin, ang kaninang halos wala ng kalaban-laban ay nagmistulan ngayong isang kinakatakutang fighter na wala nang makakapigil. Nang makita ni Bram ang nalalapit na katapusan ng kanyang inupahan ay agad siyang napatakbo. Hindi na pinatagal pa ni Lin ang lahat at ngayon ay tuluyan na niyang tinapos ang mahigpit na kalaban. Tinangka nilang isama papatakas muli si Zai na mabuti na lang ay agad niyang napigilan, sa puntong tatapusin siya gamit ang hawak na armas ay nagawa ni Zai ang mga itinuro ni Lin noong mga nakaraang araw, lubos na hindi inasahan nila Bram ang mga bagay na ito na nagbunga ng kanilang madali ang pagkakabagsak. Nagdatingan rin ang mga katrabaho ni Lin kung saan nakalasap sila nang hindi nila malilimutang gulpi,
Hindi nagtagal ay nahuli at naikulong na sila ng mga pulis, ngayon ay naging mapayapa na ang lahat at sa paglipas ng ilang taon, tuluyan ng ikinasal sila Lin at Zai kasama si Gigi na masayang namuhay na isang pamilya. Special shoutout kay Maria Del Zaragoza from Davao City, kay Travis Johnson Luat, kay Eman Miranda from Santo Tomas, Batangas, kay Emmy Cor, kay Danny Habon from Davao, at kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong panunood.